guys. So, tapos na ang table after an hour. Kasi nag-dinner pa kami. Tapos na-stop. So, yan na siya. So, yan yung, ito yung chair ni Kira na binili namin 2 months ago. So, ito, bukas is, pupunta ako sa shop sa town. Bibili ako ng plastic na parang ilagay ko lang siya dito ba, parang storage. Lalagyan ng mga pens niya, ganun. And then, bukas is, gagawin ni Dib yung drawer dito. So, yun yung gagawin niya while nasa dance lesson si Kira at saka nasa work ako. So, yun yung gawin niya bukas. Time check. It's 8:30 pa lang ng umaga, guys. Nag-start si Dib maaga, mga 7:30. So, yan na siya. Nag-coffee muna siya. Nag-coffee break muna. Coffee break. And then, yan. So, and then in an hour, aalis na si Kira papunta sa kanyang lesson. So, tatapusin namin yan. So, yeah. So good. So, nalagay ko na dito yung ano niya, guys. Yung pang winter niya. Tsaka ito yung sa after school niya. Sa school club niya. Medyo lagay na pajama. So, dito naman, ilagay natin yung kanyang uniform. Ito yung uniform niya ngayon. Sa winter time, iba yung uniform nila. Gagamitin niya ngayon. Lagay natin siya dyan. Down. Hapon na, guys, hindi na ako naka-vlog kanina kasi may work ako. So, pagkita ko lang sa inyo, ito yung pinili ni Kira na print. Ano siya, guys? Harry Potter. Iwan ko kung bakit. Tsura ko as usual pag nasa bahay. So, iwan ko kung bakit napili niya yung Harry Potter. Kasi isa sa mga friend niya kasi gustong-gusto si Harry Potter. So, ano din si Kira, nakiuso. So, tinanggal ko na yung dove niya. Nasa ano na siya, nasa labhan na. Nilabhan ko na, pero meron siyang bagong beddings na Harry Potter din. Pakita ko sa inyo. Hindi ko na lang muna ipakita yung beddings kasi basa pa siya, guys, kasi bagong washing. So, yan yung mga laruan ni Kira. Care Bears niya. Ito yung mga favorite niyang mga soft toys. And, ito na yung drawer. So, ito, sa kwarto namin yan, kasi, tingnan nyo, yan lang yung drawer, tapos may space siya dyan. So, kailangan kasi namin bumili talaga ng parang open na shelves para lagyan ng kanya mga Lego. So, ito lang, nilagay ko lang dyan kanina yung mga uniform niya. Ito yung, ano niya, sando pag winter na ba, at saka yung mga socks. At ito yung kanyang, mga panty, socks for school, at saka yung mga pajama niya for winter. At ito lang yung jacket, mga ano niya, yung parang, ano ba, yung parang mga jacket for daily use lang ba, pag medyo malamig, ganun. Tapos itong sa taas is yung t-shirts niya, at saka yung shorts. And once na malamig na talaga, tatanggalin ko siya at papalitan ko siya ng mga jumpers. Kasi magkaguot siya, guys, o magsagol-sagol lang winter o summer. So yan lang yung mga extra beddings. At ito din, ito din sa baba, at saka yan din sa taas. Yan lang muna. So far, so good. Napagod ako. Kahit naman na to, empty pa siya kasi hindi pa namin nabili yung sinabi ko kasi papunta nga kami sa IKEA, diba? And nabusy ako kanina, so hindi ako nakapunta sa town para bumili ng storage ng mga box ba? Yung parang plastic lang siya na ilagay ko siya dito para makip ko yung mga lapis niya, yung mga ganun, mga anik-anik ni Kira ba? So, ito yung mga extra pens niya doon sa kanyang cart ba. Nilagay ko lang siya dyan. At ito yung nabili namin nung pumunta kami sa Turkey. Siya pumili niyan. Sinabi kong cart na nandyan lahat ng ginagamit niya sa araw-araw. Yung pag nagdo-drawing siya, para isang hilaan lang siya pa. Ayaw ko kasi hinahanap niya pa nasaan yung papel, nasaan yung mga lapis. So, ito. Minsan ito lang yung ginadala niya sa sala. Ginaganon niya lang. See? Nandyan na lahat. Pero sabi ko sa kanya, ayusin namin yan. Ayos pa naman siya, pero sabi ko sa kanya, ayusin namin. Kasi may mga iba dito na, hindi na, wala nang, ano ba, ink. Kailangan namin siyang itapon. Ito yung kanyang mga slime. So yan, guys. Ito yung ibigay ko sa friend ko. Baka bukas i-drop namin siya kasi pupunta kami sa next town. Mag-grocery kami. At yan ang sinabi ko, mga Lego niya. Napunasan ko na yan siya nung isang gabi, pero parang kailangan ko pa din linisin ulit. At tingnan nyo yung mga kalat doon sa likod. Hindi naman siya talaga kalat. Mga toys siya na nasa box pa siya ba. Pero hindi naman talaga siya totally kalat. Pero para sa akin, parang clutter pa rin siya. Ito yung baby bag ni Kira. Ito yung nappy bag ni Kira nung baby pa siya. So, iwan ko kung
ibigay ko na siya doon sa charity. Diba, nagpintura ako. Tingnan nyo, parang may talsik-talsik siya. So, yan. So, bukas ko na papalitan itong beddings na to kasi basa pa yung Harry Potter na beddings niya na binili ni Dave kanina sa shop bago niya pinick up si Kira sa kanyang dance lesson. So, hi, finally. At hindi pa rin siya na-rub down, by the way, guys. Mamaya ko pa siya i-rub down. Si Dave na mag-rub down niya, ay. So, mamaya i-rub down niya yan. And then, finally, tapos na tayo. So, nag-vacuum lang ako kanina kasi para medyo malinis naman siya tingnan. Pero so far, ito lang muna yung update ng kanyang bedroom. So, another day. So, ito na yung beddings na nabili ni Dave kahapon sa Danelm. Yeah, so Harry Potter lang siya. At ito yung baby pa siya. I was thinking na ibigay ko din siya sa friend ko. Kasi hindi naman pwedeng maraming mga unan dito. Guys, hindi naman yan nagagamit talaga ni Kira. Kumbaga, pang display ko lang yan nung baby pa siya. And yan, yung napinturahan. Pero as you can see, nakikita niyo pa yung marks. Kailangan pa siyang mga 2 coat pa. So, ito yung pintura. Kasi pininturahan ko siya. Nasa labas lang sila Kira kasi aalis din kami maya-maya. Mag-grocery kami. And then, pupunta kami mamaya sa The Range. Kasi bibili kami ng mat na clear. Any kind of mats ba? Basta meron lang siyang cover. Kasi kanina nag-drawing si Kira. May marks agad siya. Kasi hindi nga maiwasan. Di ba? Kasi bataan ito. Ito yung lalagyan niya dati ng mga lapis niya. Hindi ko na lang siya tinanggalan ng mga ganito kasi ginawa niya yan eh. At saka ayoko namang sirain yung mga ginawa niya kasi kahit bata sila guys, we need to respect as well mga gamit nila. So, yun. To be honest with you ha, para talaga ako yung OCD ko para siyang nagpapanik ako kasi parang hindi siya level o I don't know. Yung OCD ko kasi guys, parang nag-ano yung anxiety ko dahil sa pag hindi level yung mga nakikita ko. So, anyway, yan lang muna siya for now. So, yan yung binigay sa akin ni Kira nung Mother's Day, I think 2 years ago. And then, ito yung parang anak ng pinsan ni Dave nung pumunta si Kira sa, sa kasal. So, yan yung apo ng pinsan ni Dave. Yeah.